Lo, bakit po yung mga manok natin ang ingay tuwing madaling araw? May meeting po ba sila? Meron na po. Meeting ng Igo. Bakit po yung mga inahin walang meeting? Busy sila. Sila ang tunay na may trabaho. So yung mga lalaki lang po yung maingay? Exactly. Welcome to nature, Apo. Bakit nga ba hindi tumitilaok ang mga inahin? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at ngayong araw aalamin natin kung bakit hindi tumitilaok ang babaeng manok. Sa mundo ng manok, ang tilaok ay hindi lang basta ingay. Para itong public announcement ng kalikasan. Kapag tumitilaok ang rooster, sinasabi niya, "Akin ang lugar na to. Akin ang grupo na to at ako ang boss dito." Babala ito sa ibang lalaki na huwag nang makipag-agawan. At sabay pa niyang sinasabi sa mga inahin na siya ay malakas, healthy, at ready maging tatay ng next generation ng sisiw. In short, ang tilaok niya ay parang dating profile. Loud, confident, at very proud sa sarili. Pero bakit tahimik ang mga inahin? Hindi dahil mahiyain siya o boring. Ang dahilan ay evolusyon at survival. Sa wild, ang inahin ang may itlog at sisiw. Kung sila ay magpaparada ng ingay, parang nagpo-post sila sa predator group chat. "Hello! May pagkain dito, libre!" Kaya mas ligtas sa kanila na tahimik para mas mataas ang chance na mabuhay ang kanilang chicks. Bukod dito, hindi kailangan ng babaeng manok na magpakitang gilas. Sa mundo ng manok, sila ang hinahanap. Ang rooster ang sumisigaw, ang hen ay pumipili. Parang dating app pero sa farm version. Ang lalaki nagpapakita ng gilas. Ang babae ang pumipili. Kaya tahimik man, siya ang may control sa love life ng buong bakuran. Bukod sa role at behavior, may anatomical at hormonal reason din. Ang mga rooster ay may mas developed na vocal organ na tinatawag na syrinx at mas malakas ang airflow mula sa kanilang baga. Parang may built-in speaker system, may bass at subwoofer. Ang hen naman ay soft, ang vocal cords. Parang naka-podcast mode lang. Kaya kahit gusto niya, hindi talaga siya designed para gumawa ng ingay. Mayroon ding hormone factor. Testosterone sa mga rooster ang nagpo-promote ng loud behavior. Ang hen, may mas mataas na estrogen, kaya mas tahimik sila. Ang biology, mga apo, ay literal na nagpapatunay na ang tahimik ay powerful. May mga pagkakataon na ang hen ay tumitilaok. Paano nangyayari ito? Kapag nawala ang dominant rooster sa flock, tumataas ang testosterone ng isang hen. Bumababa ang estrogen at bigla siyang nagiging dominante. Resulta, tumitilaok siya, parang CEO sa bakuran. Hindi ito gender transition, pure biology lang. Para siyang tahimik na empleyado na biglang naging manager dahil wala na ang boss. Pero bakit nga ba sa umaga tumitilaok ang roosters? Ang mga rooster ay may internal biological clock. Kahit wala pang araw, alam ng katawan nila na umaga na at oras na para mag-announce ng presence. Tahimik pa ang paligid sa madaling araw, kaya mas malayo ang nararating ng kanilang boses. Parang influencer sa farm. Unang nagpo-post ng "Good morning" bago pa mag-trending ang anumang bagay. Bago pa naimbento ang alarm clock, rooster na ang pinakaunang wake-up call ng humanity. Imagine mo kung pati mga inahin tumitilaok.
3:00 ng umaga, parang may live concert sa bakuran. Isang rooster sa left speaker. Isang inahin sa right speaker. Kaya siguro sinabi ng kalikasan, one loud singer per household is enough. Hindi na kailangan ng duet alarm system. Ang tilaok ng tandang ay parang megaphone ng kalikasan. Malakas, maingay at demanding ng attention. Samantalang ang mga inahin, tahimik. Pero ito ang clever part. Hindi sila sumisigaw dahil may mas importanteng ginagawa sila. Nag-iingat sa itlog at nagbabantay sa sisiw. Sa mundo ng manok, tahimik doesn't mean powerless. Sa katunayan, ang tahimik ang may strategy at sila ang tunay na nagmamaniobra sa laro ng buhay. Bakit hindi tumitilaok ang babaeng manok? Una, dahil sa evolution at safety, mas tahimik ang inahin para hindi maakit ang predators papunta sa itlog at sisiw. Pangalawa, dahil sa role sa reproduction, hindi kailangan ng inahin mag-advertise. Sila ang pinipili. Pangatlo, dahil sa anatomiya at hormones, ang mga rooster ay designed para maging malakas at loud. At kahit may rare occasions na may inahin na tumitilaok, ito ay dahil sa hormonal change at absent leader. Hindi dahil sila ay naturally loud. Sa madaling salita, ang tilaok ay biological announcement ng lalaking manok para ipakita ang dominance at attractiveness. Ang babaeng manok, tahimik man. Siyang nag-aalaga ng mga sisiw. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, minsan ang tahimik, maingat at steady ay may itinatagong kapangyarihan tulad ng babaeng manok sa bakuran. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.